Naka-experience na ba kayo ng 2 to 1G? At nung nasa final interview kayo, ano ang naibigay sa inyo? Blue sleep? So kung blue sleep, para sa inyo ang vlog na 'to. Samahan niyo po ako at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang blue sleep, ano ang dapat nating gawin, ano ba ang mga procedure, at ano ang nilalaman, at paano kapag nakapag-submit ka ng mga kailangan nila. So, ayan, ito po ang purpose ko sa inyo. Maipaliwanag ko in details kung ano ba ang blue sleep ng 2 to 1G. Ito po si Jeannie Pinay Hawaii at nagsasabi at naghihikayat sa inyo na halika na, samahan niyo po ako sa US immigration journey ninyo sa US Embassy Manila at tutulungan ko kayo at i-guide ko po kayo sa inyong journey. Kung nagustuhan niyo po ito at marami pa po akong isi-share na video tungkol sa US immigrant journey o even kung ano man yung magiging buhay natin sa US. Lalo na po ako, andito na ho ako sa Hawaii at isi-share ko sa inyo ang lahat ng mga naging experience ko rin po dito as bilang Pinay. At kung baguhan po kayo sa aking channel at ngayon nyo lang po nakita ang aking Pinay Hawaii, please subscribe. Ito na, umpisa na po natin ngayon. Ano nga ba ang blue sleep? So, ibibigay ko po sa inyo kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi po ito denial. Ibig lang pong sabihin, kailangan po nila ng additional documents na kailangan nyo pong isubmit sa kanila. So, kapag nakapag-submit po kayo ng mga documents na kailangan nila, may instruction po sila kung saan po nyo isa-send ang documents na ito. At ang documents pong ito ay ida-draft off nyo po sa to-go drop-off location kung saan po kayo malapit na to go. Kung anumang probinsya kayo o kung nasa Manila po kayo, may mga area po doon na pwede nyo pong i-drop off ang inyong mga documents na ibibigay nyo po sa US Embassy Manila para hindi na po kayo pupunta sa Manila if ever kung nandun po kayo sa Cebu, Samar, Bacolod, at kung saan-saang lugar pa ho ng probinsya. Once na matanggap po ng US Embassy Manila ang inyong mga documents na kailangan, doon na po nila i-analyze ang inyong mga application kung kayo ba approve para sa kanila. Okay, tatandaan nyo po, basahin nyo pong mabuti ang inyong blue slip. Meron pong instruction doon kapag sinabi po doon sa blue slip ninyo na do not submit your passport. So, ibig sabihin, hindi nyo po kailangang isama ang inyong passport. But, kung sinabi po sa blue slip na you must submit your passport, then kailangan nyo pong isama na yung passport. Ang good thing po doon, kapag nakalagay po na submit yung passport, ibig sabihin, medyo talagang positive na kayo dahil hinihingi na ho nila yung passport. Maaaring yung hinihingi sa inyong documents ay isang documents na hindi masyadong mahirap para sa consul, kaya pinasasubmit na po iyong passport. So, depende po kung anong documents po ang hihingin sa inyo ni consul. But mostly po, in general, kapag nakatanggap po ng blue slip, hindi po nila muna inaas ang inyong passport. So, ang inaas lang po nila yung talagang documents na kailangan lang po. Okay, ano-ano ba ang mga documents? Bakit ba natutuwan G ng blue slip? So, ibig lang pong sabihin nito, documents. So, ibig sabihin po, maaaring kulang po yung documents o meron pa hong kailangan na talagang isubmit dahil kailangan pa ng proof dun sa documents na hinihingi ni consul. Kasi maaari rin pong ang inyong sagot sa kanila ay hindi pa ho sila convinced dun sa pinakita nyong mga documents. So, iisa-isahin po natin ito, no?
Paulit-ulit ko pong sinasabi ito sa aking vlog, yung mga prior ko pong mga vlog, no? Even kahit paulit-ulitin ko po ito, natural po kasi ito po yung talagang importante sa inyong journey sa US Immigration Embassy Manila, no? Senomar po, kapag ang mga K1 po is Senomar ang hinahanap, no? Number 2 is PSA ng marriage certificate para naman po ito sa mga CR1 and IR1. Number 3 is affidavit of support. Yan po yung finila ng inyong petitioner, no? Number 4, tax return o yung mga tax po na alam na po ng petitioner yon kung ano po yung tax return o yung pay stub o yung paycheck, ano po. Number 5 is proof of relationship, no? And then number 6 is your NBI. Doon naman po sa NBI, no? Ipapaalala ko lang po sa inyo, kung married po kayo prior, bago po kayo nag-asawa ng American citizen, kailangan po ng NBI ng also known as kung ano po yung ginagamit nyo dati nung may asawa pa po kayo, no? Halimbawa po, ang pangalan nyo Jeannie de la Cruz Santiago. Ngayon, naging iba na po yung naging apelido nyo. Yung Santiago, napalitan na po ng Sanchez. So, Jeannie Santiago Sanchez. Kasi yun po yung dating prior. So, yun po yung tinatawag na also known as kung kayo po ay nag-asawa dati sa kung ano man po yung dati yung family name nung nag-asawa po kayo. Okay, number 7 is police certificate. Ang police certificate po, ito po yung mga certificate na kapag nagtrabaho po kayo sa ibang bansa, naging OFW. For example, nagtrabaho po kayo sa Dubai, sa Hong Kong, o sa Japan, sa Korea, sa Canada, sa Australia, yung prior po na nag-work kayo noon, kailangan po nila ng police certificate. So, iyon medyo complicated kasi kailangan nyo pang pumunta doon sa bansa kung saan kayo nagwo-work, no? For example, sa Hong Kong, no? So, pumunta kayo ng Hong Kong, doon kayo nag-OFW, bumalik kayo ng Pilipinas pero wala kayong police certificate, no? So, babalik ho uli kayo doon para kayo kumuha ng police certificate. Number 8, joint documents po. Yung mga joint documents po, yan po yung example na meron po kayong joint account, like sa, for example po, yung bank certificate ninyo, meron kayong mag-asawa na joint na nakapangalan po sa bangko. Then, pwede rin po mga properties, kung nakapangalan po sa inyong dalawa ang properties nyo. Kung bumili na po ba kayo ng house and lot sa Pilipinas na nakapangalan na sa inyong mag-asawa, kasama rin po yun sa joint documents. Pwede rin pong proof of billing na kung halimbawa po na magkasama po kayo sa billing ng electricity ninyo since kayo po ang owner ng bahay, kayong mag-asawa, ano po. Pwede rin po ang joint documents is halimbawa po example po ng sasakyan o ng car insurance ninyo na kayo pong mag-asawa parehas na magkapangalan po doon nakalagay. Kayong babae at saka yung lalaki po. So, yun po yung mga joint properties o yung mga joint documents na magkasama kayo. So, yun po ang ibig sabihin. Okay. So, hinahanapan din po kayo ng employment certificate. Kung saan po kayo prior na nagtrabaho doon sa DS-260 nyo or DS-160, makikita yung employment history nyo. So, kung halimbawa pong nagtrabaho kayo sa call center, so hinihingan po kayo nila ng employment certificate na katunayan na siguro para malaman po na kayo ay okay ang inyong performance doon sa employment ninyo. Muli pa rin po kayo nagtatrabaho doon sa Pilipinas, no? Kailangan din po silang humihingi rin sila ng employment letter na katunayan na recently hanggang ngayon nagtatrabaho pa kayo sa kanila doon sa call center kung halimbawang doon po kayo nagtatrabaho. Kung halimbawang nagtatrabaho naman po kayo sa isang shopping mall o kung saan man po kayo nagtatrabaho, so kung kasalukuyan pa rin po kayo nagtatrabaho, hinihingan din po nila kayo ng requirements ng employment letter coming from sa company kung saan po kayo recently nagtatrabaho pa rin po hanggang ngayon, no?
Okay, points to remember. Kapag binigyan po kayo ng blue slip, yung documents po na binigay sa inyo ni Consul na blue slip, wag na wag niyo pong iwawala iyon. Kasi po, iyon po ay isasama niyo sa to go drop off sa unahan ng inyong mga documents. So, nakalagay rin po iyon. The reason na sinasabi ko pong wag niyo pong iwawala iyon, dahil kapag pinadala niyo po iyon sa US Embassy Manila by to go, po kasi nila nakikita kung anong category kayo. Kung kayo po ba ay CR1, IR1, K1, IR2, B1, B2, or kung ano-ano pang category. Kaya yung blue slip pong iyon, huwag niyo pong iwawala dahil isasama niyo po iyon. Importante po iyon. At doon din po nakalagay kung anong case number kayo inyong application ninyo. So makikita po agad nila doon kapag nag-submit po kayo doon, yung blue slip na yon, makikita agad ng US Embassy Manila na kung anong category kayo at kailan kayo na-interview, lahat ng information dun sa blue slip. Kaya importante po yun sa kanila. Again, saan ba isasubmit ang blue slip? By to go documents location. So, pero kung halimbawa po na nasa Manila lang po kayo nakatira at malapit lang po kayo sa US Embassy Manila, meron din pong drop-off doon. Naalala niyo po yung sa VAC? So, meron po dong area na pwede pong mag-drop off doon ang mga 2 to 1G. Again, sasabihin ko po sa inyo, basahin niyo pong mabuti yung sa slip niyo kung ano po yung instruction, no? Baka po meron dong mga instruction na sinasabi sa inyo kung saan ida-drop off. Kaya unawain niyo po at intindihin niyo po munang mabuti kung ano po ang mga instructions sa blue slip ninyo na nakuha ninyo kay Consul doon sa US Embassy Manila. Ano naman mangyayari kapag nakapag-submit na kayo ng documents? So, syempre, ang Embassy Manila, marireceive nila yung documents ninyo. Then, number 2, i-check nyo yung CEAC nyo kasi bibigyan po kayo ng instructions doon. So, makikita nyo po iyon, sasabihin doon sa instruction na administrative processing. Yun po yung number 2 doon. Makatagal yung pagre-review nila. So, tumatagal po ito ng 2 to 8 weeks. Minsan po, mas mabilis yung pagre-review nila. Then, kapag kumpleto na po ang mga requirements niyo, doon po sa CEAC, magkakaroon po kayo ng status completed issue or status becomes issued. So, depende po sa 221G kung ano po yung blue slip ninyo, kung yung ba nakalagay isubmit nyo ang passport. So, kung sinubmit nyo po yung passport at iyon po yung nakalagay, ang mangyayari po nun, ang US Embassy Manila, sila na po ang maglalagay ng stamp at ipapadala na po iyon sa inyo, ibabalik uli po sa inyo yun ng tugo, o kung ano man yung pinilapan nyo po dun sa instruction nyo sa application, kung i-email ba or kung pipick upin ninyo. So, depende po dun sa case ninyo kung paano nyo po pinilapan yung DS-260 o kung paano po binigyan kayo ng instructions ng blue slip nyo sa 221G. Again, pero kung wala naman pong instruction na isubmit nyo ang passport ninyo, then magbibigay po ng instruction ang CEAC sa inyo na kailangan nyo nang isubmit ang passport at bibigyan din kayo ng instruction doon kung ano po yung instruction nila, kung saan po nyo isasubmit, maaaring sa VAC, kung saan po kayo nagpa-biometrics, o maaari pong sa Tugo location drop-off din. So, depende po kung ano po yung ibibigay sa inyo na instruction dun sa CEAC kung hindi nyo po nasubmit ang passport nyo po. So, malinaw po iyan, no? Kung hindi nyo po naiintindihan, pwede nyo po akong i-email, mag-comment po kayo below sa akin para po maipaliwanag ko ng mas mabilis at mas maayos. Kasi po, pinapaliwanag ko lang dito in general, no? So, hindi kasi ako makapagpaliwanag ng mas mahaba kasi gusto ko mas yung importante at in general lang yung ipapaliwanag ko dito. Pero pwede po kayong mag-comment sa akin, no? Kung wag po kayong mahihiya. Willing na willing po akong sumagot sa inyo. Tandaan nyo po,
Kapag everything of all your documents is completed at walang problema, makakatanggap kayo na CEAC ng please submit your passport. Meaning, nakapasa po kayo dahil po hinihingi na po nila yung passport ninyo. Meaning, tatatakan po nila yon at bibigyan na po kayo ng visa. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero kung hindi po nila hinihingi ang passport, medyo mag-aantay pa rin po kayo. Meaning, hindi pa natin alam kung hanggang kailan pa po kayo mag-aantay kung bakit hindi nila kayo inaas na isubmit ang inyong passport. So, minsan po sa EEAC, makikita nyo doon, updates to ready. Ibig sabihin, ang passport ninyo, nire-request na nila. No? This is the time na pwede nyo na pong isubmit ang inyong passport through to go location or pwede rin po sa VAAC drop-off. Doon po yun sa Diosdado Macapagal sa I think nagpunta na po kayo doon sa biometrics dati, no? The first interview nyo sa VAAC. Pwede po kayong mag-drop off doon sa 221G. So, paano mo naman malalaman once na na-send mo na yung passport sa kanila, no? So, again, pupunta uli kayo sa EEAC at makikita nyo po doon. Administrative processing, lalagay po doon, issued. Passport will return with your visa. Ayan, with a big smile kasi may visa na. Ganyan po rin yung na-experience ko noon, no? And with feelings and tuwan-tuwa and everything, no? So, tandaan nyo guys, kahit naka-receive na kayo sa EAC sa administrative processing na your requirements is complete. So, wag po kayong mag-worry, no? So, mag-aantay na lang po kayo kung ano po yung susunod na instruction sa inyo. Huwag po kayong mag-alala doon. So, talagang it takes time po minsan sa administrative processing dahil sa dami po ng mga nag-a-apply at maraming mga applicant na gustong pumunta dito sa US. So, hindi po basta-basta mabilis na proseso na agad-agad in one day tatawagan na kayo. Hindi po ganon. Especially po ngayon ay nagbabawas po ng mga empleyado ang government dito sa US, no? Even sa immigration, no? So, kaya wag po kayong mag-alala, kailangan lang talaga natin ng patience sa time ng pag-aantay natin. Pero since nandun na rin kayo sa process sa EAC na everything's are completed, mag-aantay na lang talaga kayo kailan kayo bibigyan ng instruction na isubmit ang inyong passport. Pero hindi po ibig sabihin yon na kayo ay denied kung hindi pa po kayo nakaka-receive. Huwag po kayong matakot doon. Talagang processing lang po iyan at medyo marami pong ginagawa ang mga consul doon o yung mga in charge doon sa inyong category. Ganun po iyon. Okay, mag-recaps na po tayo, no? Isasama rin natin to uli. Ipapa-remind ko lang sa inyo, i-review natin. So, tandaan nyo po, ang blue slip po, hindi po iyan denial at iyan po ay ibig sabihin magkakaroon lang po kayo ng additional documents na hinihingi sa inyo. And then, ang embassy po, re-reviewin po iyan once na nakapag-submit na po kayo sa kanila based dun sa instructions. Kaya, importanteng basahin nyo pong mabuti kung ano po yung nakalagay sa 221G na blue slip ninyo. And then, mag-aantay lang po kayo ng inyong following weeks and sa CEAC, lagi nyo pong i-check yon para po makita nyo na ang status kung ano na po ang nakalagay doon sa CEAC nyo. Again, huwag po kayong matakot at huwag po kayong mag-alala once na kayo nakapag-complete na ng documents okay lang po yan. Wala po kayong ginagawang mali. Correct po ang inyong ginawa kung sinubmit nyo po yung tama ang mga documents na hinihingi sa inyo. And then, of course, everybody's happy kasi sa susunod, marireceive nyo po yung passport either through mail kung papadala sa bahay ninyo or pipick up ninyo. And then, yun po yung maganda doon, di ba?
So, lahat tayo masaya. So, anyway, thank you so much sa inyong panood sa akin sa konting panahon ng pagsasama natin dito. Ako po si Jeannie Pinehuay at do'n po sa mga bago, kung nagustuhan niyo po ang vlog kong ito at marami pa po akong mga vlog na ipapakita sa inyo regarding sa US Immigration Embassy Manila at kung meron po kayong katanungan, or kaya meron din kayong naging experience gaya ng topic na 'to o even dun sa past ng immigration visa ninyo dito sa US, leave comment below at magtalakayan tayo at magkaroon tayo ng isang community, na talakayan at maganda 'yan, nakakatulong tayo sa mga kababayan natin. Thank you so much. Again, ang susunod po dito is yung mga nakatanggap naman ng white na 221G, white slip po. So, iyan po yung susunod ko, no? So, thank you so much. Bye!